Sila mismo nagsabi eh. Siya po mismo nag-announce maghihikayat ng investors. Pues, hindi pumasok ang investors. Bakit? Kasi mahal ang pagkain, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, matraffic, kukunti ang trabaho, mataas ang crime rate. Hindi muna niya inayos lahat ng ito bago siya naghikayat ng investors. So, medyo mali ano. Alam niyo ba yung purpose ng biyahe ng Pangulo? Ang sabi niya, ako pa nagsabi kasi kalihim ako ng press dati. Kaya siya bumabiyahe abroad. Kasi naghihikayat siya ng mga investors. 2 taon niya halos ginagamit yon. Ay more than 1 year niya ginagamit yung excuse na yon. Ay, sabi niya, parang may mag-invest dito sa Pilipinas. Siya daw po yung salesman, punta sa ibang bansa, tapos maghihikayat siya ng mga magtatayo ng mga pabrika dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, anong taon na? 2024. Yung pangako, 2022. May isa, kahit isa lang, na pabrika na bago, na bunga ng mga pagbiyahe niya. Walang bagong trabaho na bunga ng biyahe ng Pangulong ito. Okay? Siguro naman pwede na tayong maningil, ano? Okay? Ilang bilyon ang ginastos sa dami ng biyahe. Pero wala tayong nakikita na binunga ito. So, distab ba yung ginagawa natin? Hindi. Nalilingil lang tayo. Sila mismo nagsabi eh. Siya po mismo nag-announce maghihikayat ng investors. Pues, hindi pumasok ang investors. Bakit? Kasi mahal ang pagkain, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, matraffic, kukunti ang trabaho, mataas ang crime rate. Hindi muna niya inayos lahat ng ito bago siya naghikayat ng investors. So, medyo mali ano. Inuna yung biyahe. Hindi mo na inayos yung problema dito. Okay lang naman yung biyahe. Okay lang for diplomatic relations. Okay lang yan para sa trade. Wala pa rin trade na bago. Pero okay lang yan. Talagang miyembro tayo ng isang komunidad ng mga ibang bansa. Pero, ang sabi niya, nagbago na yung tono. Nung tinanong siya, bakit biyahe kayo ng biyahe? Ang sabi niya, naghahanap po ng kakampi. Mga aaway ka tapos maghahanap ka ng kakampi. Ano ba yan? In the meantime, sige, hanap siya ng kakampi. Okay din lang. Kaya lang, iniiwan nila tayo dito. Gutom kasi mahal ang presyo ng pagkain. Uhaw kasi mahal ang presyo ng tubig. At kadalasan, brown out pa. O sinong nakaranas? Recently nag-brown out tayo. Bakit? Kulang ang produksyon ng kuryente. So teka muna Mr. President, hindi ba dapat inuna natin yung paggawa ng kuryente para sapat? Hindi lang para dun sa mga dadating, pero para sa atin. Di ba dapat inuna nila tayo? Di ba dapat para mabuhay, kailangan na natin ng pagkain, tubig, kailangan natin ng kuryente. Pero inuna nila, una maghanap daw ng investors. Ngayon, naghahanap ng kakampi. Ay. Pero okay lang na magutom tayo.